Mabibighaning mga tanawin, mayamang kultura at kasaysayan. Kaliwat kanan nga ang mga pwedeng puntahang tourist spots sa ating bansa. Pero ang problema sa dinami-rami ng mga ito, kulang naman daw ang mga lehitimong tour guide. Si Lay Alvis on assignment. Nagagandahang beach. Bawat probinsya may ipinagmamalaking kultura at kasaysayan. Kaya naman mahigit 4 na milyong dayuhang turista ang bumisita sa Pilipinas noong nakaraang taon. Pero sa dami ng magagandang tourist spots sa bansa, tila di na halos tugma ang bilang ng mga accredited tour guide sa ilang probinsya, ayon sa Department of Tourism o DOT. Sa Camarines Sur halimbawa, 4 lang ang accredited tour guide, 2 naman sa Baguio City habang 1 lang sa Aklan. Hindi natin masasabi kung they're not registered with the DOT, saan pupunta yung turista para magreklamo if that tour guide would have conducted a certain violation or may ginawang hindi ka nais-nais. Dito sa Maynila, mga kutsero ang tumatayong tour guide. Sa makasaysayang Intramuros at Luneta, inililibot nila ang mga turista. This is the statue of our national hero of the Philippines, Dr. Jose Rizal. And the oldest hotel in the Philippines, that was called Manila Hotel, of the oldest museum in the Philippines, that was called Planetarium. Dahil kulang na kulang daw ang bilang ng mga tour guide sa bansa, hinikayat ng DOT ang mga kababayan natin na sumali sa kanilang kampanya. Our department is now aggressively conducting campaigns to recruit new tour guides. So all our regional offices, including here in Manila, we are holding regular tour guiding trainings. Si DJ, nag-iisang Korean-speaking DOT accredited tour guide sa Pilipinas. Mabuhay! Welcome to the Philippines. My name is DJ and I will be your tour guide for today. Sa 9 na taong pagtutour guide, halos 70 sa 80 probinsya sa Pilipinas na raw ang nalibot niya ng libre. Tour guiding allows me to learn about different cultures because you're in the business of meeting different people. As much as they learn from you, you also learn from them. Aminado si DJ na namimili ng panahon ng kanyang hanap buhay. Kaya't pagkatapos ng summer, babalik daw siya sa pagtuturo sa universidad. My name is DJ and I'll be your tour guide for today. And welcome to Rizal Park. Ang mga tour guide, malaking tulong daw, lalo na sa mga gustong tuklasin na kasaysayan ng isang lugar. I prefer na may tour guide kasi pag may tour guide ka, hindi ka maliligaw. Anything about the place, hindi ka maloloko. Bukod sa mas organisadong pamamasyal, nasisiguro raw na tama ang impormasyong naibibigay sa mga turista tungkol sa kasaysayan at kultura ng isang lugar kapag may lehitimong tour guide. Kaya ang proseso sa pagiging tour guide, mabusisi rin. Kailangang magsumite ng iba't ibang requirements. Kinakailangan ding umattend ng 25 araw na training sa Department of Tourism at dumaan sa ilang pagsusuri. Pero dahil part-time lang ang kanilang hanap buhay, walang benepisyo ang mga tour guide, di gaya ng mga regular na empleyado. Wala rin silang insurance sa kabila ng kung tutusin, isang peligroso ring trabaho. Walang security of tenure. We pay our own SSS, we pay our own PhilHealth. Pag wala ka niyan, so you must also look after yourself. Pero sa kabila nito, hindi naman daw matutumbasan ang mga karanasan at karangalang kanilang tinatamasa sa pinili nilang karera. Lay Alvis, GMA News.